Matapos ang ilang dekada ng pananatili sa kanilang opisina sa Department of Justice, pinaaalis ngayon doon ang dalawang grupo ng mga mamamahayag. Umaalma ang mga mamamahayag dahil tila nililimitahan daw ng DOJ ang kanilang mga karapatan. Pero depensa ng DOJ, nais lang daw nilang maging maayos ang daloy ng trabaho sa ahensya. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, umaalma nga yung dalawang press organizations dun sa plano ng DOJ na paalisin na sila sa kanilang kasalukuyang mga opisina. Tinawag naman ng NUJP or National Union of Journalists of the Philippines na paninikil sa kalayaan sa pamamahayag ang naturang plano ng DOJ. 1977 pa, nakapwesto sa second floor ng Department of Justice Main Building ang grupo ng Justice and Court Reporters Association o JUCRA. Ang JUCRA ay binubuo ng mga reporters ng TV at broadsheets. Sa kabilang dulo naman, nag-oopisina ang grupo ng Justice Reporters Organization o JUROR. Noon pang panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino, nag-oopisina ang mga reporters ng radyo at tabloid dito. Kahilera ng mga opisina ng JUCRA at JUROR ang opisina ng mga Justice Secretary tulad ng kasalukuyang kalihim na si Leila de Lima. Malapit lang kung tutuusin talaga dun sa opisina ng Secretary ng Department of Justice. Kaya minsan may mga nakikita kami dyan at sa tsempuhan ng mga bumibisita mga personalidad sa Secretary kahit hindi kay Secretary de Lima kahit noon pa. Kaya importante rin yung medyo malapit ka dun sa opisina kasi you'll never know kung sino yung mga bumibisita dun sa Secretary of Justice. Pero noong isang linggo, sinabihan ng dalawang grupo na aalisin na sila sa kanilang mga opisina at ililipat sa kabilang building. Ang sabi daw, ililipat daw doon ng mga undersecretaries para malapit kay de Lima. Officially, ang sinasabi nila nga, this will be part of the rationalization plan of the DOJ. But during our dialogue with the undersecretaries, we were told na, or rather, we found out na meron palang NICA report which states that, which cites rather the media as one of the security concerns. It bespeaks of their low regard for media. Ramdam ng JUCRA at JUROR ang tila paghihigpit daw ng DOJ sa mga nagko-cover sa beat. In the past, we were free to enter the offices of Justice Secretaries. Panahon, yung naabutan ko si Justice Secretary Raul Gonzales, labas-pasok yung mga reporters. Pero this time, yung pagpasok po ni Justice Secretary de Lima, off-limits na yung mga reporters sa kanila, sa opisina niya. Tapos now, we found out na pati na tong second floor, hindi na rin pala kami pwede. So, kumbaga, nasa na yung transparency doon? Yung accessibility ng mga officials, at risk pa. Kasi nga, right now, nahihirapan na rin kaming mag-cover sa kanila dahil parang, although walang announcement of a gag order, parang in effect ganun yung nangyayari kasi wala kaming ibang makausap kundi si Secretary. Duda ng dalawang grupo ang pagpapatalsik sa kanila ay bunsod ng leak ng isang DOJ report na nagre-rekomenda ng kasuhan si Bureau of Corrections Director Gaudencio Pangilinan at 6 na iba pang opisyal ng Bucor dahil umano sa manumalyang renovation project sa New Bilibid Prison. They took a picture ng lahat ng area doon, ultimo mga cabinet and everything. Tapos, I found out na meron palang nag-leak na resolution ang panel. Tapos yun, parang kinukuha na nila ng litra. Si de Lima hindi diretsa ang itinangging ang leakage ng dahilan ng paglilipas sa JUCRA at JUROR. Bago pa lamang daw siyang upo sa pwesto, ay rekomendasyon na ito ng Executive Committee ng DOJ. I don't want to say na it has nothing to do at all, but it's not at all a major reason. Maybe subconsciously on the part of the DOJ as an institution, isa yan sa mga pwedeng nagiging reason. Gusto lamang daw talaga nilang maging maganda ang daloy ng trabaho sa DOJ. Ang rekomendasyon daw ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, iwasan ni de Lima ang mga ambush interview noong panahon na nagkaroon sila ng tensyon ni dating NBI Director Magtanggol Gatdula. May mga threats talaga sa amin. But nung time lang na yon, ngayon nawala na yon. Pag may ambush interviews, that's when may konting risks, security risks. Kasi biglang may mga nagkakatao. It's not really the media people, but some other people, malay nyo masingitan kayo ng mga nagkukunwari na media rin sila, pero hindi pala. And because of your proximity to me or to my office,
Kaya nagkakaroon ng ambush interview like this. This is almost a daily thing. Personally, I'm not complaining. What is important is that you still stay within the DOJ compound. We have no intentions at all to eject you. We will never do that. There is distrust as far as the Aquino administration is concerned to make government dealings as transparent as possible. But I think this is a backward step. Sa pahayag naman ng National Union of Journalists of the Philippines, nababahala raw sila na tila kailangan na ngayon ng clearance bago mag-interview sa DOJ. Pagsikil daw ito ng kalayaan sa pamamahayag at tila ipinapakita raw na kalaban ang tingin ng administrasyon sa media. Jessica, hindi ito yung kauna-unang pagkakataon na nakita natin na inilalayo yung mga media groups sa public official na kino-cover nila. Noong 2006, yung namang Malacanang press corps yung nagkaroon ng ganyang problema. Nang inilipat sila mula dun sa Kalayaan Hall papunta dun sa new executive building na kasalukuyang press office ng Malacanang press corps. Okay, Jessica. Joseph, ang hindi ko ma-resolve sa sarili ko, si Secretary De Lima, I know, is so media-friendly and so media-accessible. And she's not known to turn the media away, no? So parang itong development na ito is so against what we know of her, yung perception natin sa kanya. Okay, kasi may dalawang supervening mga events na nag-brought about nitong plano no, ng DOJ. Yung una ay yung kagustuhan ng Executive Committee na gamitin na yung opisina ng JUCRA and Juror for their own use, no? Yung mga undersecretary, mga assistant secretary, doon na lang daw para isang opisina, isang level, para hindi daw mahirap yung coordination. And then yung second, yung before, nagkaroon sila ng problema ni Gatdula, ni dating NBI Director Gatdula. At that time, ay mga security threat against Secretary De Lima. Pero yun nga yung pinapag-alala nila na parang bakit nagbabago na yung timpla yata sa Department of Justice na bago sila makapag-interview. Dati kasi madali lang pagkaibigan mo yung fiscal, medyo madali makakuha ng information. But now, I think ang sinasabi ng mga taga-Juro and Jukra ay kailangan na ng clearance mula sa secretary bago sila makapasalita. That's why you have press IDs and that's why they post security guards, di ba? And that's why you have a press corps. Sa Justice, dala-dalawa. There's Jukra and there's Juror. That's why may listahan yan You have a master list ng mga accredited na magko-cover. So what are those for? Kung hindi naman pala, they don't even trust their own system. Exactly. At that's a good point, Jessica. At yun yung entrance dun ngayon sa DOJ, mas mahigpit na nga So we don't know kung saan nanggagaling, kung ano yung pinanggagalingan ng Department of Justice ngayon, kung bakit kailangang alisin. Kasi importante dun sa mga nagre-report, nagko-cover niyan, nakita mo kung sino yung mga pumupunta dun sa Secretary of Justice. With this kind of prerogative na ina-exercise ngayon ng DOJ, mukhang mawawala na yung ganyang access later on, Jessica. Okay, but of course, there's also the other side. We understand may threat, may leaks and all, and hindi naman pwedeng maging sagabal ang media, etc. But then, that's why you have press associations, diba? To facilitate those things and to make sure na yung mga legit lang na nagko-cover ang nakakapasok. In any case, we've run out of time. Maraming salamat. Joseph Morong.